Amiroz POV. Mula nang makita kong muli si Tyler, ay hindi na siya mawala sa isipan ko. Hindi ko alam kung may asawa na siya, pero sigurado ako, na may anak na sila ni Pamela. Noong sumama ako sa aking tunay na mga magulang, ay kinausap ko sila Kuya Angelo, at Adrian, na kung sakaling pupuntahan sila ni Tyler, ay sabihing hindi ko siya mahal at ginamit ko lamang siya para magkapera, upang kamuhian niya ako, at pakasalan niya ang babaeng ina ng kanyang magiging anak. Kahit masakit sa akin, ay ginawa ko yon, upang hindi ko masira ang pamilyang binubuo niya noon, bago pa man ako dumating sa buhay niya. Sweetheart, iniisip mo na naman ba siya? Tanong ng aking ina, habang nilalapitan niya ako dito sa garden. Ngumiti ako sa kanya, at umiling. Hindi po, nakalimutan ko na po si Tyler, ani ko. Malungkot siyang ngumiti sa akin, at tinabihan niya ako sa pagkakaupo. Your action says otherwise, wika niya sa akin. Hindi ako kumibo, at lumangon lamang ako sa ibang direksyon. Tinanong naman kita, kung okay lang sa'yo na tanggapin si Blake, kung hindi mo makalimutan si Tyler, subukan mong ibaling ang pagmamahal mo sa kanya. Gusto kong makita kang masaya, at hindi ganito. Saad pa ng aking ina. Napahikbi ako, humarap ako sa kanya, at hindi ko na napigilan pa ang pagluha ko. Sweetheart, hindi ka namin gustong makita ng daddy mo na nagkakaganyan ka. Makinig ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Gusto kong makinig ka, okay? Wika ni Mommy, habang hawak niya ang magkabila kong pisngi. Tumango ako sa kanya, at huminga ako ng malalim, upang mapayapa ko ang aking kalooban. Nagpaimbestiga kami, binata pa si Tyler, hindi rin totoo na buntis noon, ang babaeng tinutukoy mo na si Pamela. Ilang beses na tinanggihan noon ni Tyler si Pamela, dahil hindi niya ito mahal. Nalaman ko din, na ikaw lang ang kay sa isang babaeng minahal niya. Pero galit na galit siya sa iyo ngayon, dahil sa kasinungalingang ipinasabi mo sa kanya. Alam mo rin ba na magkasabwat ang ina ni Tyler, at ang Pamela na iyon, upang paniwalain ka na buntis siya, at magkasintahan sila. Sabi ko naman sa iyo, kaya naming alamin ang totoo. Saad ni Mommy na ikinagulat ko. Mabilis na tumulo muli ang aking mga luha. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi sa akin ngayon ni Mommy. Totoo ang sinabi ng Mommy mo anak, kaninang umaga ay nasa opisina ko ang taong inutusan namin, upang mag-imbestiga, kung may asawa na nga ba ang lalaking yon. Pero yan lahat ang nalaman niya. Nakausap din ng pay na kinuha namin, ang mga kaibigan ng Pamela na yon, at sa kanila mismo nang galing, na pakano lahat yun ni Pamela, sinulsulan ang ina ni Tyler, upang sabihin sa iyo na buntis siya. Alam mo ba kung bakit? Kasi ba nasa utang ang mga magulang ni Pamela, walang nakakaalam maging ang mga Harrison, habol ngayon ng mga Ross, ang perang mapupunta sa kanila, kung sakaling ikakasal si Pamela at si Tyler. Saad ni Daddy, habang papalapit sa amin kasama ang kaibigan kong si Krisha. Are you saying na, nagsinungaling sa akin ang ina ni Tyler Dad, dahil kay Pamela? Para lamang layuan ko ang anak niya, at maipakasal sa babaeng iyon. Gulat kong ani sa aking ama. Yes sweetheart, alam mo ba na independent si Tyler? Kahit itakwil siya ng mga magulang niya, ay multi-billionaire pa rin ang dati mong kasintahan, dahil sa mga negosyo niyang napalago niya, gamit ang sarili niyang pera. Kaya ikaw ang kinausap ng ina niya, dahil alam niya, na hindi niya kayang kontrolin ang anak niya. Dahil desidido si Tyler na pakasalan ka. Wika pa ng aking ama. Kaya tuluyan na akong napahagulgol. Oh my God! What have I done? Umiiyak kong sabi, at napasubsob ako sa glass table, at umiyak ako ng umiyak. Wala kang kasalanan BFF, kasalanan iyan lahat ng nanay ni Tyler. Huwag ka nang umiyak, pati ako naiiyak sa'yo eh. Wika ng aking kaibigan. Hindi ko siya sinagot, at umiyak lamang ako ng umiyak. Kailangan ko si Tyler makausap, kailangan ko siyang mapaliwanagan, kung ano ang totoong nangyari. Wika ko, sa kabila ng matindi kong paghagulgol. Tumanggi ang aking ama, ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol kay Blake, kaya mas lalo tuloy akong umiyak, dahil pakiramdam ko ay mas lalong gumugulo ang sitwasyon ko.
Pumayag kang magpakasal kay Blake, si Tyler naman, ay ipinagkasundo sa babaeng iyon. Hindi man tinatanggihan ngayon ni Tyler, ang pagpapakasal sa kanya, hindi rin naman niya itinataboy ang babae. Ibig lang sabihin, may pagkakataon na sila, hindi ba? Wika ng aking ama. Hindi ako kumibo, pero nasasaktan ako ngayon ng sobra. Ngayong alam ko na ang totoo, ay gagawin ko ang lahat, upang mapaliwanagan si Tyler. Sasabihin ko sa kanya, na wala akong ibang minahal kung hindi siya lamang. Pero paano ko gagawin iyon, kung alam ko naman kung gaano kalaki ang galit niya sa akin? Naaalala ko pa noong magkita kami sa bar, ng gabing yon, malinaw ang sinabi niya na hindi na niya ako kailangan. BFF, tama na ang pag-iyak mo. Tere, samahan mo na lang akong pumunta ng mall, at may bibilhin akong sapatos. Wika ni Krisha, at umiling ako, pero pinipilit naman ako ng mga magulang ko. Wala na rin akong nagawa kung hindi ang pumayag. Habang nasa mall kami, ay hindi ako mapalagay, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa amin, kaya lumangaling nga ako, at pilit kong hinahanap ang mga matang nakatitig sa akin. Wala naman akong makita, kaya napailing na lamang ako. Okay ka lang ba? Tanong ni Krisha sa akin. Tumango ako sa kanya, at ngumiti ako ng pilit, pero ang mga mata ko ay naglilikot, dahil nararamdaman ko talaga na may mga matang nakamasid sa amin. Inaya kong pumasok ang aking kaibigan sa isang butik. Gusto ko sanang bumili ng bagong dress, pero natigilan kami ng nabunggo ko, ang isang kaibigan ni Tyler, napayuko ako at hindi ako makatingin sa kanya. Pero tinalikuran lang niya ako, at hindi naman siya nagsalita. Para nga siyang walang nakita, na bigla na lang akong tinalikuran. BFF, sa iba na lang tayo mamili, ani ko sa kaibigan ko. Pagtalikod ko, ay bumangga naman ako sa isang, matipunong dibdib na nakatayo sa likuran ko, at nakapamulsa ang dalawang kamay sa kanyang pantalon, habang may babaeng nakapalupot ang kamay sa braso niya. Pag-angat ko ng aking mukha, ay nagulat ako nang makita kong si Tyler ito. Napatitig ako sa kamay ng babae, may kung anong matalim na bagay ngayon ang sumasaksak sa aking puso, habang pinagmamasdan ko silang dalawa. You are so stupid. Galit na ani ng babae. Grabe ka, Tay. Stupid agad. Ikaw, ano tawag mo sa sarili mo, ha? Oh, you are so sawa, pulupot-pulupat pa more. Naiinis na sabi ni Krisha, kaya sinaway ko siya. Sorry, my fault. Ani ko, at tumawa ng pagak ang babae. Tatanga-tanga ka kasi. Nakita mo katangahan ng babaeng yan, babe. Nakakainis. Sinadya niya iyan, para maamoy ka niya, para may akap ka niya, para akitin kanyang muli. Mga desperadang mahihirap, na gustong makabingwit ng matatabang isda. Ani ng babae sa akin, kaya napataas ang kilay ko sa tinuran niya. Hindi ko yata mapapalagpas ang sinabi niya sa akin. Talaga, as far as I know, ikaw ang gustong makabingit ng matabang isda. Am I right, Miss Pamela Ross? Wika ko, habang nakataas ang kilay ko. Nagtatapang-tapangan lang ako, pero nasasaktan ako, habang nakikita ko si Tyler na nakatayo lang sa harapan ko, at hinahayaan niya ang babaeng ito na late-in ako sa harapan niya. Talaga ba? Bakit hindi ko yata alam yan? Akala mo ba hindi kita kilala? Ikaw lang naman ang babaeng gumamit sa fiancé ko, para magkapera, hindi ba? Sino ba ngayon ang nabingwit mo, at nagmukha ka ng tao? Pang-iinsulto niya sa akin. Hoy pangit. FYI, hindi siya nang bibingwit ng matabang isda, ang kapal ng feslak mo. Galit na sabi ni Krisha. Hinawakan ko siya sa braso upang patigilan, useless lang din naman na makipagtalo sa kanya, kaya hindi ako makikipagtalo sa kanya, at mas mabuti pa na umalis na lang kami dito ng kaibigan ko. Inaya ko nang umalis si Krisha, pero hinawakan ako sa braso ng babaeng ito, upang pigilan sa tangka kong pag-alis. Talagang sinasagad ng babaeng ito ang pasensya ko. Ako na nga ang umiwas, pero siya pa itong pilit na gumagawa ng gulo. Bitawan mo ako please, hindi kita papatulan, ani ko habang pilit akong nagtitimpi ng galit ko. Ang gusto ko lang naman talaga ay makaalis na, dahil ayokong makita, kung paano ako baliwalain ni Tyler. Masyado akong nasasaktan na makitang iba na ang kasama niya. Kapal ng mukha mo. Isa ka lang namang gold digger, na gustong makatikim ng yaman, ng lalaking pakakasalan ko.
Isa kang manggagamit, ani niya. Sa sobrang galit ko sa sinabi niya, ay hinablot ko siya sa braso, at halos kaladkarin ko siya sa gitna ng hallway na ikinagulat nila Tyler, at ng mga kaibigan nito, kaya mabilis silang sumunod sa amin. Vera, bitawan mo si Pamela. Galit na sigaw sa akin ni Tyler, at hindi na Amira ang tawag niya sa akin. Tinitigan ko siya ng masama, at nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Muli kong hinarap ang Pamela na ito, at sinampal ko siya na ikinatabingi ng mukha niya. Para yan sa ginawa ninyong pagsisinungaling sa akin, nang pinaniwala ninyo ako sa mga kasinungalingan ninyo, upang makuha ninyo ang gusto ninyo. Galit na galit kong sabi sa kanya. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Pamela, ang takot sa kanyang mga mata, matapos niyang marinig ang mga sinabi ko. Bigla akong hinaklit ni Tyler sa aking braso, at itinago si Pamela sa likuran niya. Tinitigan ko siya ng masama, at nakipaglabanan siya ng masamang titig sa akin. Anong kasinungalingan ang sinasabi mo? Huwag kang gumawa ng kasinungalingan, Amira, upang pagtakpan ang mga kasalanan mo sa akin. Galit na ani ni Tyler, pero hindi ko siya pinansin, dahil sa sobrang galit ko sa babaeng kaharap ko. Itinulak ko si Tyler, at muli kong hinablot si Pamela, at isang sampal muli ang ipinadapo ko sa pagmumukha niya, na ikinaputok ng gilid ng lobby niya, ang gumulantang sa kanilang lahat, at marami na ring tao ang nag-uusyoso, sa mga nangyayari sa amin. Sinadya ko talaga siyang dalhin dito sa gitna, upang makita ng mga tao, kung anong klase siyang babae. Para iyan sa isang pamilya, na sana ay buo, pero nawasak, at nasira ang buhay ng dahil sa ginawa ninyo sa akin. Sa amin. Sigaw ko na ikinagulat nila. Lahat sila ay nakatingin sa akin, pero hindi na ako nagsalita pa, at masama ko lang silang tinitigan. Anong ibig mong sabihin sa mga sinabi mo, ha, Amira? Ani sa akin ni Tyler, pero tumawa lang ako ng pagak, at pinahid ko ang mga luhang, kanina pa lumalandas sa aking mukha. Sayang, akala ko may pag-asa, akala ko pwede pa, pero nagkamali ako. Mas pinaniniwalaan mo ang babaeng yan, kaysa sa akin. I'm sorry. Dahil hinayaan ko na masira nila tayo, I'm sorry. Dahil naniwala ako sa kanila, pero tama ka, para sa'yo ako nga siguro ang tunay na sinungaling. Sana maging masaya kayo ng babaeng iyan, ani ko, at tuluyan ng lamandes ang aking mga luha. Kanina ay gusto ko si Tyler makausap, pero ngayon ay galit na lamang ang nararamdaman ko, nang ipamuka niya sa akin na mas mahalaga sa kanya ang Pamela na ta, kaysa sa akin. Tere na Krisha, hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Saad ko, at nagtatakbo na ako palayo sa kanila. Naririnig ko ang pagtawag sa akin ni Tyler, habang pinipigilan naman siya ni Pamela. Sobrang sakit ng nararamdaman ko, habang unti-unting nadudurog ang puso ko. Amira, bumalik ka dito. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw ni Tyler, pero hindi ko na siya nilingon pa. Pagkasakay ko sa aking sasakyan, ay mabilis na pumasok ang kaibigan ko, saka ko ito pinaharurot papalayo, dahil para akong mamamatay sa sakit na nararamdanan ko. I hate him. I hate him so much. Akala ko, may pag-asang paniwalaan man lamang niya ang mga sinabi ko, pero ako pa ang gusto niyang lumabas na sinungaling. Gusto niyang malaman ang totoo. Gawin niya ang lahat, para malaman kung ano ang totoong nangyari. Alamin niya kung ano ang tinutukoy ko, ani ko sa kaibigan ko. Hindi na nagsalita si Krisha, inihinto ko ang sasakyan ko sa gilid ng kalsada, at saka ako humagulgol ng humagulgol, dahil sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Bestie, kung mahal mo, ipaglaban mo. Karapatan ninyo yon. Wika ni Krisha. Pinahid ko ang aking mga luha, at humugot ako ng malalim na hininga. Hindi ko alam ang isasagot ko, mahal na mahal ko si Tyler. Wala akong ibang minahal kung hindi siya lamang. Gusto ko nang umuwi, pasensya ka na kung hindi naging maayos ang pamamasyal natin, pinilit ko namang umiwas, pero hindi ko talaga nagustuhan ang mga sinabi ng babaeng yon. Wika ko, ngumiti lamang sa akin si Krisha, at hinawakan ang kamay ko. Pinahid niya ang luha ko, at napayakap na ako sa kanya, at umiyak ako sa kanyang balikat, upang maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Alam mo, bestie, nararamdaman ko isang araw, magiging masaya ulit kayo. Ani niya, pero hindi na ako kumibo pa.
Tyler's POV. Pagkaalis ni Amira, ay mabilis kong hinarap si Pamela. Hinaklit ko ang braso niya, at itinapat ko ang mukha ko sa pagmumukha niya, at ipinapakita ko ang galit na nararamdaman ko. Ano ang ibig sabihin ni Amira? Anong kasinungalingan ang sinasabi niya, Pamela? Galit na galit kong sigaw sa kanya. Wala akong pakialam, kahit nandito kami sa gitna ng hallway ng mall. Kailangan kong malaman, kung ano ang ibig sabihin ni Amira sa tinura niya kanina. Wala akong alam sa sinasabi niya. Maniwala ka, wala akong alam. Gumagawa lang siya ng gulo, para sirain ako, ani niya na nauutal, at hindi makatingin sa akin. Sinungaling. Malakas kong sigaw, at isang sampal ang dumapo sa mukha niya, na ikinagulat niya, at ikinagulat ng lahat. Tyler, sigaw ni Leon sa akin at matalim ko lamang siyang tinitigan. Si Eman naman, ay mabilis na nilapitan si Pamela na bumagsak sa sahig, nang tumama ang malaki kong palad sa pagmumukha niya. Alam kong may itinatago sila sa akin, kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin ni Amira, kay Pamela. Hindi siya magsasalita ng ganoon, kung walang ginawa si Pamela. Paghandaan ninyo ang galit ko, sa oras na malaman ko na may ginawa kayo, kaya ako iniwan ni Amira. Aalamin ko ang katotohanan, at kapag nalaman ko na nagsisinungaling kayo sa akin, ay magtago na kayo. Galit na galit kong wika, at mabilis ko na siyang tinalikuran. Kasunod ko naman ang mga kaibigan ko, at dumiretso ako sa kondo ko. Hindi nagtagal, ay kumakatok na ang mga kaibigan ko. Binuksan ko ang pintuan, pero hindi ko sila kinakausap. Gulong-gulo ang utak ko, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Leon, kailangan ko ng tulong mo, kailangan kong malaman, kung ano ang totoong nangyari noong nasa France ako. Mukhang may hindi sinasabi sa akin ang aking ina, at si Pamela. Ayokong may makakaalam na nag-iimbestiga ako, kung maaari ay tayo lang muna ang nakakaalam. Ani ko, huwag kang mag-alala bro, sisiguraduhin ko, na may matutuklasan ako, as soon as possible, wika niya. Palakad-lakad ako, dahil gulong-gulo ang isip ko. Paano kung may sinabing mga kasinungalingan si Pamela kay Amira, noong nasa France ako? Paano kung iniwan pala ako ni Amira noon, dahil may mga sinabi si Pamela sa kanya na hindi totoo? Mapapatay ko talaga siya, kapag nalaman ko na siya ang dahilan ng paglayo sa akin ni Amira, galit kong sabi. Hinawakan ako ni Jethro sa aking balikat, at pinatigil ako sa aking paglalakad, na animo lag-ari, na pabalik-balik lamang sa iisang direksyon. Relax bro, malalaman mo din ang totoo. Narinig namin ang mga sinabi ni Amira kanina, at maging kami ay nag-aalala, na baka pati ang iyong ina ay may kinalaman dito. Wika ni Jethro. Hindi ako kumibo, dahil kanina ko pa iniisip yon. Si Mommy ang nagutos sa tauhan ko, na magsinungaling sa akin, kaya ngayon ay nagdududa ako, na baka may kinalaman din si Mommy sa paglayo sa akin ni Amira. I know, because I'm thinking the same thing. When I was in France, my mother instructed my bartenders to lie to me. If I find out that my mother had anything to do with Amira and my separation, I'm not sure I'm be able to forgive her, I said. What will you do when you discover she is the reason why Amira left you? Remember, she is still your mother. She is still your mother, no matter what she has done, wika naman sa akin ni Aaron. Hindi na ako muling kumibo pa. Napatingin ako kay Darren, na busy sa pagkalikot sa laptop ko, kaya napakunot ang noo ko, at mabilis ko siyang nilapitan. What are you doing? Ani ko. Iniharap niya sa akin ang aking laptop, kaya napaupo ako. Sa tabi niya. Your mother visited her that day, and then Amira departed, distraught afterward. I believe your mother said something to her that caused her to cry in such a way. Ani ni Leon na ikinagulat ko. Nakatitig lamang ako sa video, na ipinapakita niya sa akin. Napatingin ako sa kanya, at napakunot ang noo ko. Noong araw na pinigilan mo kami, nang malaman mong nag-iimbestiga kami tungkol sa nangyari, ay nasa inbox ko na yan. Hindi ko lang siya inopen noon, dahil ang sabi ko sa aking sarili, ay hihintayin ko ang araw, na ikaw mismo ang hihingi sa akin ng tulong. Ngayong nangyari na,
ay ayan na ang kasagutang hinahanap mo. Wika niya. Hindi ako makapaniwala na nagsinungaling sa akin ang aking ina. Ang sabi niya, ay inabutan niya lang si Amira, na lumabas ng bar na masaya, dahil sinundo ito ng isang lalaki, at nagyakap pa ang mga ito, pero kasinungalingan lamang pala, ang kanyang mga sinabi sa akin. Tumayo ako, at hinablot ko ang susi ng aking sasakyan, at akma na akong lalabas ng kondo ko, nang humarang sa pintuan si Eman at Darren. Let me through, ani ko. Umiling silang pareho, kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Huminga ako ng malalim, at muli akong nagsalita, upang paraanin nila ako, pero umiling sila. Inakbayan ako ni Aaron, at iginiya ako sa upuan. Kinuha naman ni Leon ang susi sa kamay ko, habang si Jethro naman ay nagluluto sa kusina ko. Kakain tayo, magpapalamig ka, alisin mo galit sa puso mo, at pagkatapos ay pupuntahan natin ang iyong ina. Bro, huwag kang gagawa ng isang bagay, na maaari mong pagsisihan sa huli. Siya pa rin ang iyong ina, ani niya. Hindi ako kumikibo, nagngangalit ang bagang ko sa sobrang galit na nararamdaman ko. Pinagkakaisahan nila ako, pinaniwala nila ako, sa isang kasinungalingan upang mamuhi ako sa taong nilalaman ng puso ko. Gotcha, wika ni Leon, habang nakatitig sa kanyang telepono. Napatingin kami sa kanya, at isang malaking ngiti ang humarap sa amin. I got her address. I told you. It was so simple, ani niya at ipinakita sa amin ang address nila Amira. Napatitig ako sa hawak niyang phone, kaya hinablot ko ito sa kamay niya. Pagkatapos kong makausap ang aking ina, ay pupuntahan natin si Amira. Gusto kong marinig mula sa kanya ang lahat ng katotohanan. Ani ko at tumango naman sila. Hindi ko talaga sila mapapatawad, kapag nalaman ko kung ano ang tunay na nangyari, ng araw na yon. Kapag nalaman ko na puro kasinungalingan ang itinanam nila sa utak ni Amira, ay kalilimutan kong may isa akong ina. Sumandal ako sa sofa, napatingin ako sa pinto, at hindi umaalis doon si Eman, at Darren. Kilala nila ako, kaya hindi sila nagtitiwala sa maaari kong gawin. Pagkatapos magluto ni Jethro, ay kumain kami, hindi naman ako masyadong kumain, dahil hindi ko maalis sa isipan ko, ang binitawang salita ni Amira kanina. Napakaraming tanong, ang gumugulo sa aking isipan. Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ko? Specialty ko yan. Wik ni Jethro. Tinitigan ko siya, at nginisihan ko siya ng pagak, at muli kong tiningnan ang laman ng plato ko. Tinusok ko ang spicy sausage, Canadian bacon, at ang fried egg. Kahit sa kumukulong tubig maluluto ang mga ito. Wika ko, kaya malakas na tawanan ang maririnig sa kanila, maliban lang sa akin. Napatingin sila sa akin, pero hindi naman ako nagsasalita, nakatitig lang ako sa plato ko, at nilalaro ko ang pagkain ko. Binitawan ko ang tinidor kong hawak, at tinignan ko si Aaron. Bilasan ninyong kumain, at aalis na tayo, ani ko. Gustuhin ko man na umalis mag-isa, ay hindi mangyayari dahil hindi sila papayag. Kung magwawala man ako, ano ang laban ko sa kanilang 5, na kung kumilos sa pakikipaglaban ay parang ako. Useless lang kaya, hihintayin ko na lang silang matapos, para makaalis na agad kami. Hindi naman nagtagal, ay palabas na kami ng parking lot ng building. Sumakay sa sasakyan ko si Aaron, kaya hindi ko na siya napigilan pa. Iniwan niya ang sasakyan niya sa building, dahil gusto niyang makasiguro, na hindi ko pahaharurutin ang aking sasakyan. Pagkarating namin ng mansion ng aking mga magulang, ay napatingin ako sa sasakyang nakaparada sa loob ng malapad na driveway. Napailing ako, at natatawa habang pinagmamasdan ko ang sasakyan ni Pamela. She is here, ani nila. Nagmadali akong makapasok sa loob ng malaking bahay, at inabutan ko si Pamela na umiiyak, at yakap ng aking ina. What are you doing here, Liv? I don't want to see you here. Sigaw ko sa kanya, pero malakas na boses ng aking ama ang nagpalingon sa akin. Tyler, ano ang nangyayari dito? Sigaw niya, kaya napaharap ako sa kanya. Tell me dad, alam mo ba kung ano ang ginawa nila kay Amira? Tanong ko, na ikinanoot ng kanyang noo, at nakikita ko sa kanya ang pagkalito, kaya batid ko na hindi niya alam, kung ano ang tinutukoy ko, kaya mabilis akong humarap sa aking ina, at kay Pamela.
How about you, mother? Are you aware of why I'm here? Magaspang kong ani sa kanya. Despite the fact that I had never treated her in such a manner, what she did was inherently wrong. Hindi ko ito mapapalagpas, at hindi ko siya mapapatawad. Son, I don't. I cut her off, stuttering. Tell me, Mom, what kind of lies did you two tell her while I was in France? Wika ko, at nakikita ko sa mga mata nila ang takot. Humanga ako ng malalim, at hinarap ko ang aking ama, nang wala akong makuhang sagot sa kanila. Tinawag ko si Leon, at hinarap sa aking ama ang laptop ko, at ipinanood sa kanya ang video na hawak ni Leon noon pa. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng aking ama, nagsalubong ang kanyang makakapal na kilay, at napatitig sa aking ina kay Pamela. What is the meaning of this? Honey, ani ng aking ama sa aking ina, at tuluyan na siyang humagulgol sa aming harapan, tanda ng pag-amin niya sa kasalanang nagawa niya. Why? Why, Mom? Why did you do that to me? What were you thinking? Oh God! Umiiyak kong sigaw, habang napaupo na ako sa sahig, at niyakap ang mga tuhod ko. Nilapitan ako ng aking ina, pero hindi ko siya hinayaang tuluyang makalapit sa akin, kaya walang nagawa ang aking ama, kung hindi yakapin siya, dahil kilala nila kung paano ako magalit. Oh God! I'm so sorry, son. Please forgive me. Ani ng aking ina, pero umiling lamang ako. Hindi siya nararapat para sa iyo, dahil ako ang itinakda mong maging asawa. Ako ang pananggakwan ng iyong mga magulang, na pakakasalan mo, Tyler. Akin ka lang. Sigaw naman ni Pamela, nagalit, kaya sa galit ko, ay napatayo ako, at akma ko siyang lalapitan ng pinigilan ako nila Aaron. Why? Dahil kailangan ninyong mga Ross, ang pera ng mga Harrison. Dahil nalugi ang mga negosyo ng mga magulang mo, at malaki ang pagkakautang ninyo sa mga bangko, at ang tanging solusyon lang ninyo, ay ang may kasal ka kay Tyler. Hindi ba, Pamela? Look, tita, tito, kapapadala lang ito ng mga empleyado ko, sa bangkong pag-aari ko. Lubog sila sa utang sa dalawang bangko namin, actually nakasanla pa sa amin ngayon ang mansion nila, ang kahuli-hulihan nilang alas, ay ang may kasal siya kay Tyler. Subukan mo, Eman, ipacheck mo ang mga Ross sa bangko ninyo, upang malaman natin, kung totoo nga ang mga sinasabi ko. Wika ni Leon, habang nakaharap sa amin ang phone niya, na may mga record ng mga pagkakautang ng mga Ross sa kanila. Check Ross's bank account. Please tell me everything. I need to know about Ross's debt. I'll wait for your call. Ani ni Eman, si Pamela naman, ay nakikitaan na namin ng matinding takot sa kanyang mukha. Matinding galit ang nararamdaman ko ngayon, sa taong kaharap ko. Totoo ba ang mga ito, Pamela? Ginagamit ninyo kami, upang may salba ang inyong mga utang. Bagsak na ang mga negosyo ninyo, at baon kayo sa mga pagkakautang. Tanong ng aking ama. Humahagulgol na si Pamela, at nakikitaan na namin siya ng matinding takot. Makaraan lang ng 15 minuto, ay may tumawag na kay Eman. Pagkasagot niya, ay tumitig lamang kami kay Pamela. Thanks, wika ni Eman, at pinatay na ang kanyang telepono. Hacienda, ang Ross Travel Agencies nila, hotel, at ang private resort nila sa Boracay, ay pag-aari na ng mga docks. May pagkakautang sila sa bangko namin ng napakalaking halaga, at naka-freeze na rin ang account nila, dahil sa patuloy nilang paggamit ng credit cards, na hindi naman nababayaran. Ani ni Eman, na ikinagulat ng mga magulang ko. Ngayon ay nauunawaan ko ang sarili ko, kung bakit kahit noon pa, ay hindi ako nagtitiwala sa kanya. Kung gayon, ang lahat pala ng ito, ay upang may salba kayo sa kahirapan. Bakit hindi na lang kayo nagsabi sa amin? Kaya naming tumulong, dahil kaibigan namin ang mga magulang mo. Bakit kailangan ninyong magsinungaling sa amin? Kaya mo ba ako sinulsulan, na magsinungaling sa kasintahan ng anak ko, at palabising may relasyon kayo, at buntis ka ay dahil sa pera namin ani ng aking ina na ikinagulat ko, at napaharap akong bigla sa mga magulang ko. What? At muli kong nilinggan si Pamela. At sa sobrang galit na nararamdaman ko, ay iniisang hakbang ko lang ang pagitan namin, at mabilis kong nadekot ang leeg niya ng isa kong kamay. Papatayin kitang hayop ka. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyo.
Malakas kong sigaw, habang sakal ko ng isang kamay ang leeg niya. Tyler, bitawan mo si Pamela, at baka mapatay mo siya. Sigaw ng aking ama, nagulat sa aking ginawa. Hindi ko siya pinansin, at nakikita ko na ang pamumutla ni Pamela, pero wala akong pakialam, dahil talagang papatayin ko siya. Mabilis namang nakalapit na sa akin ang mga kaibigan ko, at puwersahan nilang inaalis ang pagkakasikal ko kay Pamela, pero hindi ko siya binibitawan, at mas diniinan ko pa ang pagkakasikal ko sa kanya, na halos mawala na siya ng ulirat ng isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko, kaya nabitawan ko si Pamela. Mabilis namang dinaluhan ng aking ina si Pamela, nang bumagsak ito sa sahig, Sigaw ni Eman, habang kuyong pa rin ang kanyang kamao, matapos dumapo sa mukha ko ang malakas niyang suntok. I'm going to kill her. Malakas kong sigaw. Galit na galit ako nang marinig ko ang sinabi ng aking ina. Para akong sinaksakan ng adrenaline, at hindi ko na makontrol pa ang sarili ko. Dinuro ko ang pagmumukha ni Pamela, at pinagsalitaan ko siya ng masasakit na salita, habang umiiyak naman siya. Ibinaling ko naman ang tingin ko sa aking ina, at hindi ko maalis ang galit na nararamdaman ko. Hindi ko kayo mapapatawad, hindi ko mapapalagpas ang ginawa ninyong ito sa akin. Alam ninyo, kung gaano ko kayo nirerespeto, tanging hiniling ko lamang, ay hayaan ninyo akong mabuhay, kasama ang taong itinitibok ng puso ko. Pero ano ang ginawa ninyo sa akin? Sinira ninyo ang buhay ko, hinayaan ninyo akong mabuhay, na may matinding galit sa babaeng, inakala kong nanloko sa akin, dahil pinaniwala ninyo ako sa isang malaking kasinungalingan. Bakit, Mom? Bakit sa aming lahat na magkakaibigan, ako ang dumanas ng ganito sa mga magulang namin, bakit hindi ko man lamang naranasan ang suporta ninyo, para sa taong mahal ko? Ngayon ay naiinggit ako sa kanila, dahil silang lahat ay sinuportahan ng kanilang mga magulang, sa taong minamahal nila. Samantalang ang aking ina, ay pighati, at pagdurusa ang ibinigay sa akin. Mahabang kong sabo, habang patuloy nang umaagos ang aking mga luha. I'm so sorry son, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Patawarin mo ako sa napakalaking pagkakamali ko, wika niya, habang nakikiusap sa akin, at umiiyak. Umiling lamang ako, hindi ko alam, kung kaya kong magpatawad. Napakalaki ng kasalanan nila sa akin. Napakalaki, at hindi ko ito basta-basta makakalimutan. Tinalikuran ko sila, naglakad ako papalabas ng mansion. Dahil hindi ko na matatagalan pa ang manatili dito. Tinawag ako ng aking ama, at inangunit hindi ko sila pinansin, dahil galit lamang ang nararamdaman ko ngayon. Tyler, hindi ako makakapayag na mapunta ka sa babaeng yon, tandaan mo yan. Akin ka lang, at gagawin ko ang lahat, huwag ka lang mapunta sa kanya. Tandaan mo, Juan. Sigaw ni Pamela kaya napahinto ako. Pagharap ko sa kanila, ay isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya, mula sa aking ina. Tama na. Hinahayaan ko na ang anak ko na sundin ang puso niya. Mula ngayon, sabihin mo sa mga magulang mo, na pinuputol ko na ang kasunduan ng pamilya ninyo sa pamilya namin. Galit na wika aking ina, kaya muli akong tumalikod. Naririnig ko pa ang pagtangis ni Pamela, at ang mga salitang binibitawan niya, at pagbabanta. Pero wala na akong pakialam pa, dahil wala na silang halaga sa akin. Dumiretso ako sa isang bar, hindi ko alam kung paano ko ngayon haharapin si Amira. Hindi ko alam, kung paano ako magpapaliwanag sa kanya, dahil sa mga kasalanang nagawa ng aking ina. Bro, dahan-dahan sa pag-inom, baka hindi ka na makalakad niyan. Ani ni Jethro. Hindi ako kumikibo, pakiramdam ko ay pasan ko sa aking balikat, ang pinakamalaking problema sa buong mundo. Ang sakit ng ginawa ng ina ko sa akin, parang pinapatay ngayon sa pagkatao ko. Naiinggit ako sa mga kaibigan ko, na sinuportahan ng kanilang mga magulang, sa mga babaeng itinitibok ng kanilang mga puso. Bakit naman ang ina ko pa ang gumawa nito sa akin? Bakit kailangan niyang sirain ang pangarap ko, na makasama ang babaeng itinitibok ng puso ko? Umiiyak kong wika sa kanila. Huwag kang magalit sa iyong ina, pinahalagahan niya lamang ang pangako nilang magkakaibigan, hindi niya alam ang totoong dahilan, kung bakit nagpipilit ang mga Ross na may tuloy ang kasal. Sa tingin mo ba, kung hindi naghihirap ang mga Ross,
ay may pakialam sila, kung matuloy man o hindi ang kasal ninyo. Ang paghandaan mo ay ang mga pagbabante ni Pamela sa iyo. Mukhang hindi siya basta makakapayag, na malamangan ng isang Rojas, ani ni Leon. Hindi na ako nagsalita pa, subukan lang niya na may gawin siyang hindi maganda, dahil sisiguraduhin ko na mapapatay ko siya, sa ikalawang pagkakataon. Hinding-hindi ako makakapayag, na masasaktan niya si Amira, dahil papatayin ko muna siya. At dito na po nagtatapos, ang ika-7 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod